Kasi nakatingin pa tayo sa sarili natin. Apology nga. Nakatingin tayo sa sarili natin. Ano po ba sabi sa Bible? Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tapos sa sarili ka nakatingin? Paano tayo mag-grow? Ang dapat na tinitingnan natin ang ating Diyos. Na yun yung nagbibigay ng growth sa atin, hindi natin tinitingnan because we're too busy dealing with our personal issues, with our personal problems. Hindi po tayo magmamature niyan, mga kapatid. Imbis na magmamature tayo, hindi tayo maglalago. Bakit? Wala eh. Puro tayo sa atin nakatingin. Dito tayo nakafocus. Sa word, ang sabi nila niyan, self-centered. Self-centeredness. Ayaw ng Lord na self-centered tayo, mga kapatid. Yung mga kumpanya nga, di po ba gusto nilang customer-centric? Yung isang empleyado, dapat iba muna yung inuuna. Pag nag-lag, masyado ka nagpo-focus sa sarili mo, wala kang growth sa company. Ganun din po tayo spiritually, mga kapatid. Pag masyado tayong focus sa sarili natin, hindi po tayo mag-grow or lalago. Sabi nga po sa Philippians chapter 2 verse 3 to 4, do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves. Ang Bible po nagsabi niyan, not looking to your own interests, but each of you to the interest of the others. Huwag daw po nating unahin ang ating mga sarili at alam naman po natin yan, ang laging gustong mauna, lagi po yung ihuhuli ng ating Panginoon. At syempre, pag tayo naman din po ay nakita ng Lord na inuuna natin yung iba kaysa sa sarili natin, ang Lord po ang bahalang magtaas sa bawat isa po sa atin. Wala po tayong ibang example nito kundi ang ating Panginoong Hesukristo. The same chapter, Philippians chapter 2 verses 9 to 11, sabi po, therefore God exalted Him to the highest place and gave Him the name that is above every name, that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Hirap po ba si Jesus Christ nung ginawa niya yung sacrifice sa cross of Calvary? Nakita naman po natin yun, yung pinaka-close na parang presentation po nung ginawa ng Lord, yung sa Passion of Christ, sa mga nakapanood po. Nakita natin na sobrang hirap po siya. Pero inuna niya po ba yung sarili niya? Na pwede naman po iligtas yung sarili niya. Na hindi na siya dadaan sa prosesong yun. Pero ang iniisip po ba ng Lord is yung sarili niya? No. Pinagdaanan niya yun. Bakit? Dahil sa pagmamahal niya po sa bawat isa sa atin. Tiniis niya kahit na gaano kasakit, gaano kahirap yung pinagdaanan niya para po sa kaligtasan natin. Siguro po sasabihin po ninyo, syempre ang Lord yun, Sister Kay. Ano ka ba? Oo nga po, ang Lord nga po yun. But we also have to remember na ginawa po yun ni Jesus Christ when He was in His humanity. Although He's 100% God, but He was also 100% human while He was in the flesh. So kung ano yung mga pakiramdam natin, ano yung mga iniisip natin, ano yung pinagdadaanan natin, lahat po yun pinagdaanan, naramdaman, naisip po ng ating Panginoon. Pero ang kaibahan lang po ng Lord sa atin is sobra niya pong tayong mahal. Ang bawat isa sa mga kaluluwa natin ay sobrang mahal ng Lord, kaya hindi siya nagpatalo sa laman niya. Hindi siya nagpasunod sa mga pahirap na naranasan niya para lang mabigyan po tayo ng kaligtasan. Mas sinunod po ng Lord ang leading ng Spirit niya. Sabi nga po sa Philippians chapter 2 verse 13, sa mga tinuturuan ko po ng Bible study, lagi po nila itong naririnig itong verse na ito. Because truly, mga kapatid, sabi po dito, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His purpose. Kaya po, ang ating Lord, si Jesus Christ, while He was in the flesh, kaya po niya nagawa yun kahit na gaano kahirap, because it was His Spirit, it was God who was moving in Him. Kaya niya po yun nagawa, kaya dinesire niya at ginawa niya para po sa kalooban ng Lord. Tayo mga kapatid, dito po natin makikita kung sino po ang kumikilos
na totoo sa buhay natin. Kung ang Diyos po ba o ang sarili po natin. Kasi kung ang Lord po yung kumikilos po sa buhay ng bawat isa sa atin, kaya po nating magbago. Kaya po nating tiisin yung hirap sa time, kasi gusto natin na mag-ministry, kaya po nating i-give up yung kakaunting personal or me time na tinatawag natin para po makapaglingkod tayo sa ating Panginoon. Kasi kung hindi po, kung sarili lang po yung pag-iisip, yung iisipin natin mga kapatid, we will not be able to give all of those things up. And next, number 2, one of the reasons as well, or factors, na hindi po namumuha ang isang Kristiyano, it's because the world poisons our minds. 1 Timothy chapter 4 verse 1, sabi po, the Spirit clearly says that in later times, some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. So, andyan dyan po mga kapatid, paano po ba napopoison yung ating mga utak? Number 1, our minds are poisoned through deception. Kahapon, sa mga umaten po ng prayer and fasting, nabanggit po ito na ating mahal na Pastor Lolet, na yung deception at yung truth, ang pagitan niyan, hairline lang, mga kapatid. Kaya, pinag-iingat po tayo ng ating Panginoon sa deception na yan. Kasi halos hindi po natin makita yung kaibahan pag tayo po'y walang spirit of discernment mula sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin mga kapatid, sa papaano paraan po na-deceive yung mga mananampalataya ng Lord. Matthew chapter 7 verses 15 to 20. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly are ravenous wolves. You will recognize them by their fruits. Are grapes gathered from thorn bushes, or figs from thistles? So every healthy tree bears good fruit, but the diseased trees bears bad fruit. The healthy tree cannot, nawala siya, ayun. The healthy tree cannot bear bad fruit, nor can a diseased tree bear good fruit. Every tree that does not bear good fruit is cut down and thrown into the fire. Thus, you will recognize them by their fruits. Deception through false prophets po ang sinasabi po. At kung itutuloy po natin yan mga kapatid, meron din, inulit po yan sa Luke chapter 6, 43 to 45. For no good tree bears bad fruit, nor again does a bad tree bear good fruit. For each tree is known by its own fruit. For figs are not gathered from thorn bushes, or grapes picked from bramble bush. The good person out of the good treasure of his heart produces good, and the evil person out of his evil treasure produces evil. For out of the abundance of the heart, his mouth speaks. Alam niyo po mga kapatid, and we all know this, that the world is not getting any better po. And every day, the world will try to feed a lot of negative thoughts po dito sa mga isip po natin. That would make us think, ay, oo nga, no. Oo nga, totoo nga pala yung sinasabi niya. Totoo pala na, okay lang na, example ni Brother Marlon kahapon, okay lang na, magtabi kami kahit hindi kami kasal. Okay lang pala, kasi tanggap naman ng mundo. Alam niyo po mga kapatid, that is very tricky. Bakit po? Kasi nga, kanina sabi ko nga po, no, hairline lang ang pagitan ng katotohanan at ng kalinlangan at ng deception. Sobrang nipis lang na hindi mo halos makita. Kaya sabi nga din po, eto, another lesson din po, take away ko din po ito sa General Bible Study na lesson ni Pastor Lud, yung stay out of the borderline. Sabi niya doon, stay out of the borderline. Bakit? Pag nasa gitna po tayo mga kapatid, konting mali lang ng pag-a-assess po natin, baka ma-fall po tayo sa deception. At ayaw po ng Lord na lahat po, na ma-fall po tayo sa deception. Kaya nga po pinapaturo po yung mga lessons na ganito, mga kapatid. Bakit po? Para po tayo mag-ingat. Pinag-iingat tayo ng Lord. Ayaw tayo ng Lord na mapunta or maninlang ng gawa ng kaaway. Ayaw po tayo ng Lord na maalis sa truth. Nasa truth ka na, maghahanap ka pa rin ng iba.
kapatid. We are wiser than that. We are better than that. Sinasabi po natin na, kaya lang naman ako nanonood ng iba kasi bored na ako. Kabuburingan mo ang salita ng Lord. Kung boring ang salita ng Lord, mga kapatid, that is really sad. Kasi dapat yung salita ng Lord, it changes our hearts. Pero, kung tayo po ay naboboard sa salita ng ating Panginoon, the Holy Spirit may not be in us. Kasi hindi natin naiintindihan yung pinapasabi ng Lord. Baka bato puso natin. Baka sarado puso natin, kaya hindi natin na-absorb ang pinapasabi ng ating Panginoon. Baka ang gusto natin yung, alam niyo po yung Q-tip na ginaganon-ganon sa tenga para makatulog ka. Baka yan lang yung gusto natin, kiniti-kiniti lang sa tenga. Gusto mo ba natin kinikiliti tenga natin? Oh, ayaw naman po pala natin eh. We stay on the truth, mga kapatid. Kasi mas mahirap pag ang world ay na-poison ang mga isip natin. Sabi po dun kanina, we will not grow kung lalasunin po tayo. Kung hahayaan po natin na lalasunin po tayo ng world. Baka matulad po tayo ng fig tree po, mga kapatid. Di po ba yung fig tree, kaya din po siya hindi nag-grow or hindi nag-bear fruit? It's because of the nitrogen that causes it to poison the soil. Baka tayo din po, mga kapatid, kung tayo ay doon, we seek for other preachings from other churches who teach so-called true Christianity or the truth from our Lord, mga kapatid. We may be ingesting artificial spiritual fertilizers. Yung mga preachings na akala natin, nagpe-fertilize or nag-edify ng faith natin, yun pala, nagpapalason, which sucks out the faith from our hearts and in our minds. At ayaw po ng Lord yan, mga kapatid. And next, number 3, another factor is the lack in the true Word of God. Sabi po sa Amos chapter 8:11, the days are coming, declares the sovereign Lord, when I will send a famine through the land, not a famine of food or a thirst for water, but a famine of hearing the words of the Lord. Alam niyo po, mga kapatid, habag na lang po ng Lord na hanggang ngayon ay nakakapakinig pa po tayo ng salita niya. Hindi po natin alam hanggang kailan po natin itong mga gawain na katulad nito magagawa. Kaya po, mga kapatid, kung tayo po ay inaakala natin, no? Kasi alam ko, hindi lang dito, marami din po, kahit even sa Dubai. Sige po, pag may time na lang po, attend po ako kasi medyo busy po ako sa work or may pupuntahan po kasi kami. Hindi na po muna ako mag-message, next year na lang. Sure ka ba? May next year pa. Sure ka ba? May next time pa. Hindi natin alam kung kailan darating ang ating Panginoon. So before it's too late, mga kapatid, before it's too late, kung ano man po yung mga napapakinggan natin, yung mga opportunity, yung mga privilege na binigay sa atin ng ating Panginoon para po makapakinig ng salita ng Lord. Kasi sabi, ang Lord mismo, He will send out a famine. Hindi lang ng pagkain o ng tubig, kundi ng salita ng Diyos. At alam natin kung gaano kahalaga ang salita ng Lord sa buhay natin. Ito yung nagbibigay sa atin ng kalakasan, ng encouragement sa bawat isa sa atin. Ito yung nagbibigay sa atin ng enlightenment, yung instructions ng kalooban ng Lord. Ito yung nagbibigay sa atin ng truth. If we lack in that, mga kapatid, paano tayo mag-grow? Kung wala na ang salita ng Lord, paano na po tayo? Paano tayo maliligtas? Paano natin malalaman na hindi na pala kalooban ng Lord itong ginagawa ko? Ganun po kahalaga ang salita ng Lord, mga kapatid. So, ito, dito, naka-aircon pa nga po tayo, sa main nga po, di po ba, mga kapatid? May at saka sa ibang mga probinsya, yung mga naatinan ko po sa Pilipinas dati, mga kapatid, sa tuwing nagbabakasyon ako. Yung sa kanila po, walang electric fan, walang aircon dito, de hotel pa tayo, may mga pa-projector, may pa-laptop pa tayo, may instruments pa nga po tayo. Yung sa iba, naka-MP3 nga lang po sila, mga kapatid At saka yung projector nila, alam niyo po yung lisulat? Ganun lang po. Totoo po to, mga kapatid, dahil nakita ko din po mismo, na-witness ko. At alam niyo po, yung mga bata, yung mga umaattend doon,
sasakyan nila mga kapatid. Pero pinipilit po nila kahit maglakad sila ng ilang kilometro para lang makapakinig ng salita ng Lord, ginagawa nila. Wala silang sasakyan, halos tayo lahat dito po may sasakyan, di po ba? Pero kung saan-saan po natin nadadala, sa church, hindi natin nadadala pag-iisan. Kaya mga kapatid, huwag po natin i-take for granted itong kahabagan na binibigay po ng Lord sa atin. Huwag natin i-take for granted yung grace ng Lord dahil dadating po ang panahon na mawawala. Ang Lord po mismo nagsabi na mawawala, aalisin niya ang habag niya sa mundong ito. Huwag po nating hayaan na mangyari yun na we are not fully equipped and we lack in the true Word of God. Kasi kung ganun po ang mangyayari mga kapatid, ito po ang mangyayari sa atin. Number 4 factor why we don't bear fruit is that we become detached from the root. Sabi po sa John chapter 15 verse 6, if you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. Like the fig tree in the parable po mga kapatid, dahil sa mga pinagdadaanan natin minsan, kailangan, nalalamig na po tayo. So kailangan i-overwinter po tayo para malagpasan po natin ang taglamig. But alam niyo po mga kapatid, we must overcome it. Dahil katulad din ng fig tree, pag tayo po ay dumating sa panahon na nanlamig po tayo sa pananampalataya, wala po tayong kasiguraduhan na marirevive pa po tayo. Wala po tayong kasiguraduhan kung after overwintering ba, buhay pa ba ako spiritually or tinangay na po tayo ng agos ng mundo. So, kahit hindi po mataba ang lupang yan, kahit na medyo nanghihina po tayo, which is hindi naman po talaga natin maa-avoid yan, darating at darating yan sa buhay ng Kristiyano, na manghihina tayo. Pero kailangan, isiksik pa rin natin ang ating mga puso, ang ating mga sarili sa kalooban ng Lord, sa gawain ng Lord. Kung nanghihina ka, mas umattend ka. Hindi yung nanghihina ako ngayon, sis, next time na lang. Nanghihina po ako ngayon, sister, di mo na ako tutugtog, di mo na ako kakanta, di mo na po ako magba-Bible study, pastora, medyo stressed out ako sa work eh. Buti nga, may work ka. Yung iba nga, walang work, naglilingkod pa din. Yung iba nga, patong-patong yung problema, uma-attend pa din. Ikaw, ganda-ganda ng trabaho mo, ganda ng relasyon mo sa pamilya mo, healthy lahat ng mga anak mo, hindi ka maka-attend-attend. Nako, mga kapatid, let's be wise in the choice, in the free will that the Lord has given us. Sabi po sa description po ng fig tree, mga kapatid, they still grow sa hindi matabang lupa, di po ba? Even in nutritionally poor soil, nag-grow yung fig tree. So, ibig sabihin po niyan, mga kapatid, kung tayo po hindi nakikitaan ng bunga ng ating Panginoon, ibig sabihin, hindi lang tayo nutritionally poor. Detached na po tayo sa ugat ng ating Panginoon. And I'm really sorry to say this, but pag tayo po, once na na-detach tayo sa ugat ng ating Panginoon, pareho po tayo ng mga gamit natin sa bahay, ipapatapon na lang po tayo. Kasi bakit? Useless na tayo. Sabi nga po dun sa verse, sa John 15:6, kanina na yan, binasa natin, pangsiga na lang tayo. Ang mga pangsiga na lang, magsabing amen. Buti naman. Huwag po natin hayaan, mga kapatid, na nasa survival mode na lang tayo lagi, no? Dahil pag ganun po, hindi po natin mamamalayan na hindi na po pala tayo nagagamit ng ating Panginoon. Sa dapat talaga na paggamitan sa atin at nagpapasikip na lang tayo sa iglesia ng Lord. Sis, meron ba nun? Opo, meron. Kahit hindi po ito puno. Kahit hindi po puno ang church natin, itong venue natin, mga kapatid. Kung tayo po ay lagi na lang po tayong survival mode, hindi na po tayo nakakatulong para mag-grow ang church. Nagiging nuisance na lang po tayo. Pasensya na po for the word, but yes, that is the truth. Kasi imbis na mamunga po tayo, ang nagagawa po natin, syempre, is nagpo-focus tayo sa sarili natin on how we could survive spiritually.
paano na po yung mga souls na maaari pang mag-grow, na yung souls na hindi na dapat nating in-invite, hindi natin in-invite, hindi natin alam yung soul na yun magiging pastor pala. Yung soul na yun gagamitin pala ng Lord mightily. Yung soul na yun pala yung magiging drummer, magiging guitarist, magiging kalagdagan sa mga singers dito, makakatulong sa faces, maayos yung mga technical natin na mga gamit dito sa audio, sa visual. Kaso, sobrang focus ka sa sarili mo at sa mga problema mo. Yung soul na yun na sobrang hinog na, hindi mo in-invite. Kaya hindi nagamit ng Lord. At ikaw, hindi ka nagamit ng Lord. Kasi si Apology nga. Alam niyo po mga kapatid, niligtas po tayo ng Lord, hindi lang para maging palamuti dito sa iglesia. Niligtas ka, niligtas ako, niligtas tayong lahat ng Lord. Hindi lang para maging mga pagsiga sa camping, pag magluluto at mag-iilaw. Mga kapatid, priceless po ang dugo ng ating Panginoon na ibinuwis niya, binigay niya sa cross of Calvary para maging pangsiga lang tayo. Niligtas tayo ng Lord kasi may purpose. May divine purpose ang Lord sa'yo. Kung bakit kanya niligtas, kasi gagamitin ka ng Lord. Kaya magpagamit po tayo. Especially for the souls. Alam niyo po, church anniversary next week. May na-invite na po ba tayo? Or may mga na-invite na po ba tayo? Kung wala, this is the perfect opportunity mga kapatid para magpagamit tayo sa Lord. Para mag-invite po tayo sa kanila. Meron pa tayong ilang araw. May binigay pa ang Lord sa atin na chance para po maakay po natin sila patungo sa iglesia. Kapit-kapit po mga kapatid. Nasa upuan pa po ba tayo? Wala nang sumasagot, Pastora. Okay, sige po. Diretso po tayo mga kapatid. Alam niyo po, pinapasabi lang po ito sa atin ng ating Panginoon, not to hurt us, not to offend us, mga kapatid. Pinapasabi po ito sa atin ng ating Panginoon. It's because ganun niya tayo kamahal. Ayaw niya tayo na mawala sa kanyang kalooban. Ang gusto ng Lord ay magamit tayo. Ayaw ng Lord na maging katulad tayo ng fig tree na hindi namumunga at ready ng putulin. Ayaw ng Lord na ma-detach tayo sa Kanya. Kaya niya po pinapasabi na itong mga mensaheng ito, mga kapatid. Okay lang, sabunutan niyo na lang po ako pagkatapos. Okay lang po ako mga kapatid. Makapal-kapal pa naman po yung buhok ko. But anyway po mga kapatid. So ito na nga po, if we do not bear fruit, ito po ang maaaring mangyari po sa atin. Matthew chapter 21 verse 19. Seeing a fig tree by the road, he went up to it, but found nothing on it except leaves. Then he said to it, si Jesus Christ po ito mga kapatid ha, may you never bear fruit again. And immediately the tree withered. Jesus Christ said this. So ibig sabihin po nito pala mga kapatid na pwede din po pala talagang maipahintulot, no? Na hindi tayo mamunga. Marami po akong mga na-witness nito, mga kapatid, na yung akala nila kagustuhan nilang umalis sa iglesia. Akala nila kagustuhan nilang umalis sa ministry. Yun pala, ang Lord na mismo ang nagpahintulot na hindi na sila mag-ministry, na hindi na sila umattend. Bakit? Kasi wala pong nakikitang bunga sa kanila. Kaya po mga kapatid, again, sinasabi po, nire-remind po tayo ng Lord. Kaya po ito sinasabi sa atin ngayon. Baka last chance na po natin sa mga hindi pa po nag-ministry dito. Baka kaya ito pinapasabi ng Lord, baka po nasa 3rd year na po tayo. Or nasa 4th year na po tayo. Ng paghihintay ng ating Panginoon. Baka last call na po natin to mga kapatid. Kaya maglingkod na po tayo. Sa mga hindi pa po na nakakapagdala ng kaluluwa, ng iisang kaluluwa sa iglesia ng ating Lord, baka last call na din po ito sa atin ng ating Panginoon bago tayo gawin pangsigal mga kapatid.
Sa mga hindi pa po nagbabago, sa mga purposely na hindi binabago, yung mga maling ugali, yung mga mga maling gawain, mga kapatid, na kahit na alam na po natin na mali yung ginagawa natin, pilit pa rin natin ginagawa, intentionally ginagawa pa rin natin. Kaya po siguro ito pinapasabi ng ating Panginoon, mga kapatid, kasi baka last call na din po natin. Kailangan po natin ipakita sa ating Panginoon, mga kapatid, na tayo'y namumunga. At naniniwala po ako na ang Lord, gracious siya, kaya niya po tayo binibigyan ng ganitong mga warnings. Dahil ayaw po ng Lord na matulad tayo sa fig tree that will be cut off. Kasi buhay niya, binigay niya para sa atin, tapos tayo maka-cut off lang. Dahil din po sa kagagawan din po natin. So, huwag po tayong pumayag dahil alam ko, ang Lord hindi po papayag ng basta-basta na mawala lang tayo sa iglesia niya, sa presensya niya, mga kapatid. Kaya tayo, huwag din po tayong magpatalo sa dala ng kaaway, mga kapatid. Huwag po tayong magpatalo sa tawag ng laman, mga kapatid. Huwag tayong magpatalo sa galawan ng mundo. Isiksik natin sarili natin sa kalooban ng ating Panginoon. Amen po? Andyan pa po ba kayo? Amen. So, ganun din po, mga kapatid, no, nangyari doon sa fig tree na hindi namunga. Sa Luke chapter 13 verse 7, isa sa mga tawag dito, isa po sa mga text po natin kanina. Didiretso ko na doon sa naka-bold na font. Sabi po, cut it down. Sabi, hindi namunga in 3 years, cut it down. Why should it use up the soil? Bakit nagpapasikip lang yan? But our Lord is so gracious, mga kapatid, na ang bawat isa po sa atin ay nandito pa rin. Nakatulad po nung caretaker ng punong iyon. Sinagot niya po yung may-ari sa verse 8. Sabi niya, "Sir," the man replied, "leave it alone for 1 more year." Isang pang taon. And I'll dig around it and fertilize it. Tayo, ilan na po bang 1 more year, 1 more year, 1 more year ang binigay ng Lord sa atin para po hintayin na tayo'y mamunga. Hintayin na tayo'y maglingkod, hintayin na tayo'y magbago, hintayin na tayo'y makapag-akay ng soul. Ilang 1 more year na po ba yun, mga kapatid? Ganun po kamahabagin ng ating Panginoon that He continues to give us many, many, many chances para po tayo po ay makitaan ng bunga ng ating Lord. Kasi pwede naman na po ng Lord na mismo, kasi kanina nga, di po ba, sa isang verse na binasa natin, si Jesus Christ na mismo ang nagsabi na wag nang pabungahin yan, wag nang pamungahin yan. Pwede naman po, mga kapatid, na paalisin na tayo ng Lord or alisin na tayo ng Lord dito sa church or sa mundong ito. Ba't ganun ka-gracious ang ating Panginoon? Ganun katapat ang ating Panginoon? Dahil ganun niya tayo kamahal na hanggang ngayon ay andito pa rin tayo. Sabihin mo nga sa katabi mo, salamat sa Lord, andito pa din tayo. So, nangungusap nga po muli ang Lord sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Kaya sa atin po, na mga may pandinig, tayo po'y makinig at sumunod. Sabi nga po sa Bible, once you hear the word of the Lord, harden not your hearts. So, sinasabi po sa atin ng Lord ngayon, harden not your hearts, saints. And these are the things that we need para po mamunga tayo. Number 1. Para po mamunga ang bawat isa po sa atin. Gusto mo ba natin malaman? Amen. Para po mamunga ang bawat isa po sa atin, mga kapatid. Number 1, we need to have perseverance and we need to endure. Sabi po sa Revelation chapter 2 verse 3, "And you have perseverance and have endured for my name's sake, and have not grown weary." Sa botany po, mga kapatid, there's this thing called pruning. Ang pruning po, it is a practice that entails targeted removal of diseased, damaged, dead, non-productive structure
structurally unsound or otherwise unwanted plant material from crop and landscape plants. So, parang ang sakit po, no? Kung ako ay tanim din po, aaray din po ako niyan. Kasi, tatanggalin, targeted removal eh. Kasi, pipilitin pong aalisin yung parte na yan ng plant. But even though it can be painful and difficult, it will also allow the plant to be healthier and allow it to grow and bear even more fruits. At alam niyo po where I'm going to with this, mga kapatid. Tayo po ng mga Kristiyano, need din po natin pagdaanan ang ganitong klaseng proseso para po tayo mamunga. Need pong ialis po sa atin yung mga undesirable, yung mga damaged, yung mga patay, non-productive, and structurally unsound traits natin. Which is most of the time mahirap, masakit, kasi parte na po siya ng pagkatao natin. Mahirap i-give up yung mga bagay na nakasanayan na natin, mga naging habits na natin, naging ugali na natin. Whether it's ugali man yan, vices man yan, or even relationships man yan, mga kapatid, na naghihinder para po tayo lumago at mamunga sa harapan ng ating Panginoon. Mahirap, masakit yan, mga kapatid, but if we only allow God to prune us, if we only persevere and endure, naniniwala po ako, mga kapatid, that the Lord is always faithful para po tayong lahat ay bigyan ng opportunity, ng privilege na mamunga sa kanyang harapan. Sabi nga po, mga kapatid, sa James chapter 1 verse 12, "Blessed is the man who remains steadfast under trial." Bakit under trial? Kasi, syempre, masakit, mahihirapan tayo. Di po ba, masasaktan tayo. But, bakit sinabing blessed, mga kapatid? Because, we won't be alone. Kasi, ito po lagi natin tatandaan, mga kapatid, that if it is God who wants or commands you to do something for Him, you do not need to be afraid. Bakit? Kasi hindi ka mag-iisa. God will always be with you. Pangako niya yan. He will strengthen us. He will allow us to endure until we are able to do His will in our lives. Second, mga kapatid, para po tayo lumago, we have to be sober and vigilant. Sabi po sa 1 Peter chapter 5 verse 8, "Be alert and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour." Christians, sundalo ng ating Panginoon, magsabing amen. Sundalo ng ating Panginoon, dapat alerto. Amen. Christians, soldiers of God, magsabing amen. Yan. Medyo konting firm. But dapat alerto tayo. Sabi nga po be sober, be vigilant. May vigilante bang? Amen. Okay. May vigilante bang ganyan? Ako, mga kapatid, madali po tayong labain yan. Ay, may layon, tatakbo ako. Hinahabol ako ng layon, takbo ako, mabilis-bilisan ko pa. Lalapain ka talaga. May fan po ako, mga kapatid. Palakpakan mo na natin ating Panginoon. Sabi po, be sober in mind, meaning we have to make sure na lagi po tayong nasa kalooban ng ating Panginoon. Lagi po tayong nasa truth ng ating Lord, mga kapatid. We have to learn how to discern kung blessing pa ba yan sa atin, kung nakakapagpag-grow pa ba yan sa atin, o nagiging laso na yan sa mga puso't isipan po natin. We have to learn and know the truth. The difference between the truth and deception, mga kapatid. Nagtawag sa akin. Kaya mga kapatid, ito pong pinapasabi ng ating Panginoon sa atin ngayon. We can only know and distinguish the truth from deception
kung tayo po ay sober at vigilant sa harapan ng ating Panginoon. Next, set your mind on things above. Sabi po ito sa Colossians chapter 3 verse 2, set your mind on the things above, not on the things that are on earth. I know all of you would agree na lahat po tayo pumunta po dito para po mabigyan ng better future ang families natin, yung loved ones natin, at sarili po natin. Kung tayo po'y single, di ba, Sister Sha? And there's nothing wrong with that. Kalooban po ng Lord na i-bless tayo. Kalooban ng Lord na bigyan tayo ng good future and a hope. Sabi po niya yan sa pangako niya sa Jeremiah 29:11, di po ba mga kapatid? But we also have to remember na kung hindi po pinahintulot ng Lord na tayo po'y mapunta dito, wala din po tayo dito. And God has already opened our eyes enough for us to know and be aware of the truth that everything we have right now, whether it is a successful career, a great relationship with our family, or medyo mayaman na tayo, mga kapatid, lahat ng yan, it all is temporary. And what is permanent is yung nasa langit. Yung hindi natin nakikita ngayon. So, baliwala po yung pagsusumikap natin, mga kapatid, yung pagkukumahog natin sa pagtatrabaho at paghahanap buhay, kung wala din naman po pala tayong maiimpok sa langit. Kaya, okay lang na magsumikap po tayo dito sa lupa dahil yan din po ang kalooban ng Lord. Pero, mga kapatid, huwag po nating kalimutan na mag-impok din po sa langit, which is permanent and eternal po para sa bawat isa po sa atin. Na kahit na po lumisan na tayo sa mundong ito, alam natin na may naimpok po tayo sa langit na mansyon. Mas maganda ang mansyon doon. Ako mga kapatid, mas pipiliin ko na lang na sa langit ako magkamansyon kaysa dito. Kasi dito, it will wither. Di po ba sabi? Naaanay yan nasisira yan, nababagyo yan. Kahit ang pinakamalaking bahay pa yan, pinakamalaking stronghold pa yan, pinaka-firm foundation pa yan. Pag sama-samahan na natin lahat, mga kapatid, mas gugustuhin ko pa na kahit hindi na nga mansyon sa langit, kahit kariton lang sa langit, okay na ako Basta may pwesto lang ako doon. Amen po. Amen. Sana po ganun po din yung heart natin, mga kapatid, na mas gugustuhin natin na may pwesto tayo sa langit kesa dito sa lupa. Though hindi ko po sinasabing masama, hindi po masama. Ang pinapasabi lang po sa atin ng Lord is dapat mas priority po natin kung ano yung para po doon sa ating eternal life. Kung ano po yung para sa kingdom ng ating Panginoon. At sa paanong paraan po tayo mag-impok sa langit, mga kapatid? Siyempre, hindi na po tayo lalayo. Sabi nga po kanina, lagi pong binabanggit dito sa lesson natin, magdala po tayo ng souls na ililigtas ng ating Panginoon. Sa souls po tayo mag-invest, mga kapatid. Okay lang, mag-invest ka sa Bitcoin, basta nakapag-invest ka din sa kaluluwa. Mag-invest ka sa stocks, mas mag-invest ka sa souls. Hindi na nga po natin kailangan magturo dito sa harap Doon pwede naman. Kung gusto nyo, mag-workshop kayo. Kailangan natin ng teachers. Hindi nyo na po kailangan mag-worship team. Doon kailangan pa rin naman pala natin. Hindi nyo na po kailangan yan gawin, mga kapatid. Hindi nyo kailangan sumayaw, tumambling para lang makapag-soul win. Kailangan na lang po natin isibuka yung bibig natin at mag-invite tayo. I-share natin yung kabutihan ng Lord sa buhay natin. Maging buhay tayong patotoo. Yun na lang ang kailangan natin gawin, mga kapatid. Well, this may be a simple thing to do, pero magiging mahirap siya kung wala pong makikitang bunga sa atin. At magiging mahirap siya kung wala din po sa puso ang paggawa natin at pag-i-invite natin ito. Kaya kailangan po may burden po tayo sa mga souls na i-invite po natin, mga kapatid. Because it could really be a difficult task to do for the Lord kung wala po sa puso yung paggawa natin. Kaya, mga kapatid, ito po yung nire-remind sa atin muli ng ating Panginoon na mag-impok po tayo sa tamang pag-iimpokan. At yun po ay sa langit.
Ang Lord po, hindi po siya naghahanap actually ng maraming dadalo. Ang Lord naghahanap ng maraming maliligtas na kaluluwa at mananatili at magamit niya sa iglesia niya dito habang tayo po'y naghihintay sa muli niyang pagbabalik. Subukan po natin ang Lord, mga kapatid. Alam ko, kaya po ang iba po, hindi po sila ganun ka-fully committed, no? Sa pag-ministry, sa pag-share. Kasi, syempre, kung mag-ministry ka, marami ka nang i-give up. Halimbawa, part-time man yan, or yung mga time man with friends or family. Kung tayo po'y nagpa-follow up din ng mga souls, nag-i-invite tayo, ganun din. Kasi kailangan maaga ako pupunta dun kasi nakakahiya naman kung late din ako pupunta. So, kailangan maaga ako dun. So, medyo nag-give up natin yung isang oras na tulog natin. Alam niyo po, mga kapatid, buti nga, yan na lang po yung kailangan natin i-give up. Lagi po nating tatandaan, ang Lord ang give up niya, buhay niya. Para po mabigyan tayo ng kalakasan. Ano ba naman po yung konting sakripisyo na hinihingi po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin para po mabigyan ng kaligtasan yung mga souls na hindi pa nakakilala sa Kanya. So alam niyo po, mga kapatid, let's try the Lord. Subukan natin ang ating Panginoon. Mag-invite po tayo ng souls, not just this week, not just next week, not just because it's anniversary, but every chance we get, invite po tayo, mga kapatid. Subukan natin ang Lord. At makikita po ng Lord yung laman ng puso natin at naniniwala ako, ang Lord din po ang bahalang kikilos dun sa kaluluwang yun na ini-invite po natin. And we will only be able to learn the importance of it all if we, number 4, grow deep in the Word of God. 2 Timothy chapter 3, verse 14. But you must continue in the things which you have learned and been assured of, knowing from whom you have learned them. Sa salita po ng Lord natin, maiintindihan ang purpose ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. That through His Word, mga kapatid, malalaman natin ang kalooban at kautusan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. At kung wala po tayong growth pagdating po sa salita ng ating Panginoon, para lang din po tayong may tengang kawali na lumalabas tapos nagbabounce back din, palabas. Hindi po tumatagos papunta sa ating mga puso. Hindi po ito nare-retain. Kaya nga naman po, mga kapatid, in order for us to grow deep in the Word of God, number 5, our heart must be a good ground. Matthew chapter 13 verse 23 says, But he who receives seed on the good ground is he who hears the word and understands it, who indeed bears fruit and produces some 100-fold, some 60, some 30. Dapat hindi lang po basta narinig natin ang mga salita ng ating Panginoon, kung hindi naiintindihan natin ang bawat salitang pumapasok sa ating tenga, sa ating mga puso, mga kapatid. Dahil dyan po tayo mamumunga. Dahil lubos nating maiintindihan ang purpose, ang will ng Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. So to truly understand the Word of God, we should, sabi po sa Joshua chapter 1 verse 8, keep this book of the law always on your lips, meditate on it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then you will be prosperous and successful. Sa lahat ng gusto maging prosperous and successful, magsabing Amen. Amen. Lahat po tayo. So, in order for us to be prosperous and successful in all aspects of our lives, kailangan daw po mag-meditate tayo sa salita ng ating Panginoon. Not just once, but day and night. So that we may be able to carefully understand and do everything that is written in it. Amen? Gusto niyo pa po ba maging prosperous and successful? Amen. So yun po yung gagawin natin, mga kapatid. And lastly, number 6, abide in the root. John chapter 15 verse 5, I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. So sabi nga po kanina, no,
example natin about being detached from the root. Ayaw po ng Lord na mangyari yan. So para po tayo mag-grow mga kapatid, isiksik natin ang mga sarili natin at sumunod tayo sa lahat ng kalooban, kautusan po ng ating Panginoon. Huwag po nating hayaan na ma-detach tayo mula sa ating Panginoon sa kalooban niya. Huwag nating hayaan na ma-detach tayo from the truth. Hayaan po natin na ang Lord po ang magbigay po sa atin ng kalakasan palagi to fight the battles for us each day, mga kapatid. Just abide in the Lord at naniniwala po ako na ang Lord po ang bahalang kumilos po sa buhay ng bawat isa sa atin. And, syempre, conclusion na tayo, malapit na silang kumain. Sige po mga kapatid, sa conclusion po natin, John chapter 15 verses 4 to 9, sabi po dito, ang Lord Jesus Christ po natin nagsabi, "Remain in me as I also remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. I am the vine, you are the branches. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like a branch that is thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire and burned. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples." And verse 9, "As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love." So napakahalaga po na sa ministry, which is the ministry of soul winning, mga kapatid, kung saan po diligtas at tinawag po ang bawat isa sa atin ng ating Panginoon, ay tunay na nagagamit po tayo ng ating Lord mightily. Kaya wag po nating hayaan mga kapatid na maging katulad po tayo ng fig tree doon sa parable na yon, na puputulin na ng ating Panginoon. Bagkus mga kapatid, kailangan po na makitaan po tayo ng bunga ng ating Panginoon. Una, sa pagmi-ministry natin, sa paglilingkod natin sa ubasan, sa pagbabago po ng buhay natin, ng mga ugali po natin, at doon po na makitaan din po tayo ng bunga sa pamamagitan po ng pagliligtas ng mga kaluluwa sa paligid natin. Huwag po nating sayangin mga kapatid, itong kaligtasan na binigay po ng Lord sa bawat isa sa atin, yung pagkakataon, yung privilege na binigay po ng Lord sa bawat isa po sa atin. Let's put ourselves aside at focus po tayo doon sa kalooban ng Lord at patuloy po nang magpakalalim po tayo sa kanyang salita. Hindi po madali. Totoo po yan, hindi po madali na bilang nandito pa po tayo sa ating mga flesh, sa mga laman, na maging perfect tayo. Because nobody's perfect. Only our Lord is perfect, mga kapatid. But if isisiksik po natin ang ating mga sarili sa kalooban ng ating Panginoon, naniniwala po ako na hindi po tayo papabayaan ng Lord. At kung meron po tayong hinihingi sa Lord, alam niyo po anong sikreto? Mag-soul win po tayo. Gusto nating blessings? Mag-soul win po tayo. Gusto natin ng breakthrough? Mag-soul win tayo. Gusto mo ng healing? Soul win tayo. Soul win lang ng soul win, mga kapatid. Kasi in that way, mga kapatid, nalulugod na natin ng Lord, nakaka-bonus points pa tayo sa ating Panginoon. So lahat po ng mga narinig natin ngayon, mga kapatid, apply po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. As we have heard it today, apply natin today. At ilagay natin sa action yung mga salitang narinig po natin. As a result, mga kapatid, may tatlo pong binigay sa atin ng ating Panginoon. Number 1, Proverbs chapter 11 verse 30, sabi po dito, "The fruit of the righteous is a tree of life, and he who is wise wins souls." Ang mga wise, magsabing praise the Lord. Okay, sabi daw po, he who is wise wins souls. So, pag tayo daw po ay nag-soul win sa harapan ng Lord, pag tayo ay nakitaan ng bunga ng ating Panginoon, we will gain wisdom. Because we learn how to focus on what's really important. Not ourselves, but on the souls and of the will of the Lord in our lives. Next,
Next, mga kapatid, another thing that we will receive from the Lord kung tayo po ay makitaan niya ng bunga. John chapter 15 verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Syempre, ito, gustong-gusto po nating reward na ito, ang blessings. If tayo po'y nakitaan po ng ating Panginoon ng bunga mula po sa pagbabago po natin, sa pagmiminisyo natin, at yung bunga po ng mga kaluluwang maligtas ng ating Panginoon, syempre, andyan po yung reward, not only blessing us financially, but in all aspects of our lives. And last but not the least, mga kapatid, dito na po ako magtatapos. James chapter 5 verse 20, let him know that he who turns a sinner from the error of his way will save his soul from death and will cover a multitude of sins. Alam niyo po mga kapatid, ito yung pinaka sa lahat ng rewards na nireveal ng ating Panginoon. Ito po yung reward na pinaka gusto ko, that we become an instrument of a soul salvation and that we will also have the salvation from our Lord. Alam niyo po mga kapatid, ito lang po ang prayer ko, na nawa sa pagdating po natin doon, sa moment na tayo po'y haharap sa ating Panginoon at tatanungin po tayo ng Lord na, anak, where is your fruit? Ito lang po yung prayer ko para po sa bawat isa po sa atin. That we will be able to confidently answer the Lord. That, Lord, here are my fruits. Maraming salamat po sa ating Panginoon. To God be the glory. Praise the Lord, mga kapatid. Purihin po ang ating Panginoon. Nabusog po ba tayo? Amen! Amen, mga kapatid. So, mabigat, mga kapatid, but kung tayo po'y na-enlighten, mga kapatid, pag-ibig po ng Panginoon yan. Amen? Kasi, alam naman po natin, pag nandito tayo sa loob ng church, mga kapatid, our God is feeding us spiritually. And, amen? And it's about life and death. Amen po ba, mga kapatid? Kaya, tunay nga po, mga kapatid, nawa ang mensaheng ito ng ating Panginoon ay magsilbing encouragement po sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Alam ko, marami sa inyo, mga kapatid, spiritually, tingnan nyo yung mga braso nyo, maraming pasa, mga kapatid. Pero that's how it is. Yan po ang katotohanan, mga kapatid, na of course, kailangan po talaga natin, mga kapatid, na magbunga. Kailangan, mga kapatid, na makita sa atin, mga kapatid, ng makita ng Lord, mga kapatid, sa bawat isa, na tayo po ay naglilingkod, mga kapatid, tayo, mga kapatid, nagbabago. Amen po ba, mga kapatid? Yan po ang Panginoon eh. Amen po ba? Hindi puro haplos. Amen? And I know and I believe each and every one of you, mga kapatid, ay matatag na sa pananampalataya. Amen? Mga kapatid, kung kaya't yan po ang binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? Amen. Masaya po ba tayo, mga kapatid? I don't know if you feel the same, mga kapatid. Parang there's something, mga kapatid, that stirs me up. Amen po ba? Mga kapatid, sana kayo din. Ganun pong mga pagkain din sana, mga kapatid, ang ating, paano tayong gusto natin palagi, mga kapatid, ng mga matitigas at masasarap na, sana ganun lagi yung ating inaasam-asam every time na tayo po ay pupunta sa iglesia. Amen? Gusto niyo pa ba nang makarinig ng mga ganong klaseng aral? Ayan, samahan niyo akong manalangin, ano? Samahan niyo akong manalangin, mga kapatid. At Sister Kay, mga kapatid, with God's grace, mga kapatid, makatayo po siya, mga kapatid. Medyo nagtatawaran pa kami eh. Mga kapatid, makatayo siya, mga kapatid, lobin po ng Panginoon para sa ganon, mga kapatid, na
naniniwala po ako na merong magandang plano, mga kapatid, ang Panginoon, dahil alam naman natin, mga kapatid, na malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen, mga kapatid. Malapit nang bumalik ang Lord. Kaya kailangan, mga kapatid, ay talagang kung gaano katigas at kaano, mga kapatid, kasigasig ang mga salita ng Panginoon na binibigay sa atin, ganun din naman tayo mag-react at sumunod. Amen? Mga kapatid, kung gaano, mga kapatid, ganun din tayo kabilis. Huwag na po tayong sangga ng sangga. Amen? Mga kapatid, kailangan yakapin po natin ang buong pagmamahal. Mga kapatid, damhin natin, mga kapatid, yung embrace din ng Lord sa atin through His words. Amen po ba? Amen? At muli po, mga kapatid, sa paalaala, next Sunday is a very special Sunday for us. Amen po ba? Napaka-espesyal, mga kapatid, dahil atin pong isa-celebrate ang ika-11 anibersaryo ng Iglesia na regalo po ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen? At wala po tayong maibabalik, mga kapatid, sa Panginoon, mga kapatid, kung hindi ang katugunan na tayo po, mga kapatid, bilang pasasalamat natin sa Panginoon, mga kapatid, ay magbitbit po tayo ng kaluluwa, mga kapatid, sa araw na ito or sa susunod na Sunday. Amen? Ipag-pray po natin, mga kapatid, kasama po ang iglesia, mga kapatid, na nakasuporta sa inyo, mga kapatid. If you were just here yesterday, nag-ayuno po, mga kapatid, ang mga manggagawa ng Panginoon. Kaya sa inyo pong paghayo, mga kapatid, sa inyong pag-invite sa mga aanyayahan nyo, mga kapatid, suportado po yan ang panalangin. But of course, you need to pray, mga kapatid, at kung kinakailangan po, pag-ayuno nyo kahit isang meal, mga kapatid, bago nyo siya puntahan uli, bago nyo i-follow up, iiyak nyo sa Panginoon, mga kapatid, we'll just do our part, mga kapatid, at bahala po ang Panginoon, mga kapatid, na magbigay ng conviction sa kanila. Amen? It might be your loved ones, it might be your best friend, it might be, mga kapatid, your co-worker, mga kapatid, sila po, mga kapatid, yung hinihingi ng Panginoon. O, kung tutuusin, mga kapatid, kung kaya naman ng Lord, mga kapatid, pero hindi po ganun eh. Amen po ba? Kaya naman ng Lord, mga kapatid, na kumuha na lang ng mga tao, mga kapatid, na ililigtas niya, mga kapatid. Amen? But that's not how it is. Amen po ba? Amen? Mga kapatid, kung kaya po nandito tayo, mga kapatid, as a body of Christ, as a part, mga kapatid, of the body of Christ, mga kapatid, para po magamit tayo ng ating Panginoon. Amen? And if there is one thing na ayaw po natin, mga kapatid, tayo, mga kapatid, ay maputol. Amen po ba? Ayaw natin, mga kapatid, na maputol, ayaw natin na mawala, mga kapatid, ayaw natin mabunot sa ugat, mga kapatid. So we have to do our part. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Sige po, tayong lahat ay tumayo. Sige po, mga kapatid, tayo po yumuko at pumikit po, tayo po magpasalamat sa ating Panginoon. O Diyos, maraming salamat, Ama, Panginoon, sa araw na ito na binigay niyo po sa bawat isa sa amin, Lord, sa salita, Panginoon, na ibinahagi mo sa bawat isa sa amin, Lord. Bagamat, Panginoon, medyo matigas, Panginoon, ang aming mga nakain na spiritual na pagkain ngayong araw na ito. But naniniwala kami, O Diyos, naniniwala ako, Panginoon, na para po ito sa ikalalago ng aming pananampalataya. Panginoon, O God, huwag niyo pong hayaan, Lord. Alisin niyo po, Panginoon, yung nararamdaman namin, kung meron man kami mga nararamdamang negativities ngayon, Lord God, alisin niyo po ito, Panginoon. We cast it out in Jesus' name, spirit of condemnation, spirit of resentment, in Jesus' name we cast
cast it out, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na maramdaman namin, Panginoon, ang pag-ibig mo, O Diyos. Maramdaman namin, Panginoon, ang habag mo sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord. At hayaan mo, Lord, na ma-apply namin ang bawat salitang ibinigay mo ngayong umagang ito, Lord, sa buhay ng bawat isa sa amin, Lord God. Habang kami naghihintay, O Diyos, sa muli mong pagbabalik, Lord, hayaan mong magamit mo kami, makakitaan mo kami ng bunga, Lord, na nagbumula sa iyo, Panginoon. Gamitin mo ang bawat isa sa mga kapatid ko na dirito, Lord. Huwag niyo pong hayaan, Lord God, na maging useless kami. Huwag niyo pong hayaan na maging pangsikip na lang kami, Panginoon, dito sa iglesia mo. Pagkus, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, Lord. Bigyan mo ng purpose, Lord. I-reveal mo sa amin, Lord, ang purpose mo sa bawat isa sa amin. At gamitin mo ang bawat isa sa amin, Lord. Give us conviction, O God. Buksan mo ang puso ng bawat isa sa aking mga kapatid, Lord. At give us, Lord, the Spirit, Lord, that would surrender to your will in our lives. Lord, lukuban mo kami lagi ng Espiritu Santo mo, Diyos. Nang sa gayon mo, Lord, lahat ng kalooban mo lamang ang siyang masunod namin, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito, sa araw nito na binigay niyo po sa bawat isa sa amin, sa katapatan mo sa buhay namin, Lord. Maraming salamat na yung pagbuhos mo sa amin ng grace mo ay very evident, Lord, by giving us the truth, O Lord. Maraming salamat, Lord. At sa araw na ito, Panginoon, kung meron man po sa aking mga kapatid na nandirito, Lord, na nagdadalawang isip pa, Panginoon, sa paglilingkod, Panginoon, Lord, give us the courage, Panginoon, and the conviction, Lord, na mas ibigay namin ang buhay namin sa iyo. At kung meron man po sa amin dito, Lord God, mga kapatid po namin, Lord, even myself, Lord God, na may mga katangian pa po, mga ugali pa namin, Lord, na hindi pa nababago, Panginoon. Baguhin mo kami, Lord, nang sa gayon, Panginoon, makakitaan mo kami, Lord, ng bunga ng Espiritu Santo mo, Diyos. At Lord, most especially, Lord, we ask you, O God, to give us the burden sa puso namin, Lord God, nang sa gayon, Panginoon, makapag-invite kami ng mga souls, Lord God, especially in the coming anniversary at sa mga araw pa na darating, Lord God, habang kami naghihintay sa muli kong pagbabalik, Lord. Hayaan mo, Lord, na ang bunga ng sa pamamagitan ng mga kaluluwang ito, Panginoon, na ililigtas mo, ay makita mo sa bawat isa sa amin, Lord. Even just one soul, Lord, ibigay mo sa amin, Lord. Pagkatiwalaan mo kami, Panginoon, at bigyan mo din kami ng puso, Panginoon, na ando doon, Lord, magkaroon ng burden, Panginoon, para sa mga souls na ito. Maraming salamat, Lord, muli sa kahabagan mo, sa biyaya mo ngayong araw na ito. Sa iyo po namin, Lord, binabalik ang pinakamataas na papurit pasasalamat sa nag-iisang pangalan mo. In Jesus' name, and everybody say, Amen.